Hello everyone and welcome back to my blog. So this is me, Miss Marie. So I am currently here in Finland. So I just arrived here few days ago. I think June 2. Yeah, nandito ako noong June 2. So ayun nga guys, I will be staying here until July. So 2 months tayo dito. And then ayun, gusto ko lang din mag-share ulit sa inyo guys ng mga important details with regards to the visa application. So nga pala guys, yung visit visa yung aking visa. So since sponsored kasi yung aking tutuluyan ng aking partner. So ayan, ng kanyang father rather. So ayan, kaya visit visa ang kinuha natin. So ngayon guys, I just want to discuss with you kung ano yung mga documents na ipinasa ko for the visa application, specifically visit visa. So guys, ito yung mga list ng pinasa ko dito sa BFS sa Makati. So guys, bigyan ko muna kayo ng konting background about me. I'm a business owner in the Philippines. So yung mga yung mga ipinasa ko na requirements is based doon sa aking current status. Okay, so yan lagi guys ay magdidepende doon sa inyong estado. If you are working individual, then you have to provide yung mga documents related doon sa iyong profession or whatever. So if you're a business owner, so you must provide the documents that is related in your business. So as simple as that. So ngayon yung i-discuss ko sa inyo, since I'm a business owner, yun ang ibibigay ko sa inyo, yung documents na ipinasa ko. Una sa list natin is the cover letter. So yan is not actually mandatory. Okay? Not actually mandatory si cover letter, but this gives you more more supporting doon sa mga documents na hawak mo, especially kung medyo meron dong hindi malinaw. Okay? So doon mo ilalahad okay, maihahayag lahat ng mga impormasyon patungkol doon sa iyong pagpunta sa bansa, sa Schengen area na gusto mong puntahan. So, yan ang cover letter and that must be well detailed, okay? So, magkakaroon tayo ng another vlog for that. So, I will be teaching you and I will be sharing you on how I do my cover letter. So, yung akin nga pala guys, bago ko makalimutan, nag-DIY lang ako. Purely DIY lahat ng aking visa application. So, next natin is, of course, your itinerary. Sa itinerary, guys, hindi naman kailangan na talagang day-to-day basis, especially kung visit visa. Kailangan lang doon naka-specified yung area na pupuntahan mo, and then yung date siguro, kasi ang aking ginawa ko, guys, is 1 to 2 days, okay? So, katulad nito, nag-stay kami sa mother niya ng 4 days. So, nilagay ko dun, 1 to, for example, 2 to June 2 to 4 to my partner mom, and then yung lugar. So, ganun lang gagawin nyo guys, So, next is the dummy ticket. So, ito guys, another tip ko sa inyo. Kung kayo ay magta-travel together with your partner, same sa aking situation, pag magpapasa kayo ng dummy ticket, I highly suggest to you na kailangan kasama yung pangalan ng partner mo doon sa dummy ticket. Mas mahal ito guys, Mas mahal siya ng konti compare doon sa isa lang yung pangalan. Pero, this will gonna justify na magkasama kayong magta-travel. 'Di ba? Kasi, ang question dyan, mostly, is, or yung nagiging problem dyan, is, magpapasa kayo ng dummy ticket, only your name, and then you will put in your cover letter na magkasama kayo ng partner mo. So, 'di ba? Merong inconsistency doon sa dokumento mo. So, as much as possible, isama mo yung name ng partner mo doon sa dummy ticket. Okay? Pati yung return, kung magkasama kayo sa return, ilagay mo pa rin yung pangalan niya para consistent. Yan. So, guys, tandaan nyo, consistency is the key. Okay? The travel insurance, yan. Dito, actually guys, if I am not mistaken,
Ang kailangan ata dito is 30 euro per day. I do not know. Kasi meron akong dalawang travel insurance, which is the another one is from my credit card. So that is only 15 days. So another one is kinuha ko lang siya sa Pacific Cross. So that costing around 7,000 pesos din, ano. So ayan guys, travel insurance, napaka-importante niyan. So another is yung passport photo for the Schengen. So yan guys, pwede nyo nang kunin doon na mismo sa BFS pag mag-a-apply kayo ng visa. Doon na mismo sa kanila, meron sila doon. Kung medyo tingin nyo hassle, kasi ako nung time na yun, nung nag-a-apply ako, medyo nagahul ako sa oras kasi dami talagang ginagawa. Inaayos ko yung business at the same time nag-a-apply ako ng visa and then DIY. So, medyo na-hectic yung aking schedule. So, ayun. Next is yung PSA birth certificate. Make sure that that is original and recent, okay? So, mapatali lang kumuha na birth certificate, if I'm not mistaken, through online lang guys at 300 pesos. The next day you will receive it. Yan. So, next is bank statement for 6 months. Okay? Since I am owning a business, and then yun ang aking nilagay nga doon sa aking supporting documents, ginamit ko yung aking business account. So, pinresent ko yung aking business account. So, I provided them 6 months bank statement and bank certificate with ADB. Okay? So, yun ang binigay ko sa kanila. At the same time, guys, nagpasa rin ako ng bank statement for my personal. Kasi yung aking business account, nakapangalan sa business. Okay? So, nag-provide din ako nung under naman ng pangalan ko. So, yun. 6 months din siya, guys. Ano? Although kasi minsan, itong katulad ng aking bank is BPI. So, kinuha ko siya, parang ang nabigay lang ata ni BPI is 3 months. And then yung others is dinownload ko lang sa app. Kasi nga, ipaprocess pa nila eh. So, medyo kulang ako sa oras kasi magpapasa na rin ako sa BFS ng documents. So, I need to make it rush. So, yun naman, nabasa ko doon sa isang group na okay naman daw kung i-download na lang. Yun ang ginawa ko guys, dinownload ko lang siya. So, isang bank lang. Okay? Although I do have other banks, pero isang bank lang ang binigay ko. To support the business, my claim with the business, and for my personal. Okay? So, dalawang statement yon. And, the next is yung credit card statement. Okay? So, dito guys, dinownload ko lang din siya kung may credit cards kayo. Pwede nyo i-download yung mga statement nyo doon na at least, I think 6 months. Although baka maraming papel, ano? Pero okay lang yan. Kasi, ang goal naman natin is makapasa doon sa ng embassy, di ba? Sa pagsasala ng embassy. So, yun naman ang goal natin. So, kahit maraming papel, yan yun na. The next is, dahil ang aking business ay tumatanggap din ng GCash, this is just another financial, anong tawag dito, financial support ba? So, ayun, yung mga transactions ng aking business within 6 months sa GCash, dinownload ko rin yun guys. Okay? Since nga ang aking business is yung aking ginawang support for the visa application is, of course, nag-provide ako ng documents like DTI permit, okay, BIR certificate, mayor's permit, so in-include ko na rin dun yung cedula and the OR, okay, so there is also barangay permit, and another, since my business is a supplies trading of salon products, I also included yung mga documents na verifiable like FDA LTO. Okay? Para makita talaga nila na nagra-run yung business. So, meron tayong FDA LTO, License to Operate. So, yung Xerox copy lang nun guys, inattach ko siya. And same with the FDA CPN. Kasi meron tayong mga product na pina-registered recently with the FDA. So, in-include ko rin siya doon sa ating application. Okay? It's just a supporting documents, not totally mandatory, but
just sa supporting documents for the business, okay? Kasi yun guys, pag itinype nila sa FBA website, makikita nila yung yung company or whatever. So next is the ITR, income tax return. So kung kayo ay merong mga accountant or sa company nyo, doon nyo guys hingin sa kanila yan. Okay? Mga properties, okay? Yung mga deed of sale and the title of the properties. So in-include ko rin siya guys. As much as possible, kung kayo ay may negosyo at meron kayong mga properties naman, kahit ba hinuhulugan nyo yan, loan, sasakyan, motor, whatever, try to include those. Because yan is another supporting data doon sa mga claims nyo. Okay? Another na pinasa ko guys is yung properties ng yung pictures ng mga properties, of course, para makita nila na totoo talaga na existing yung properties. Katulad nung sa akin, meron akong recent loan with the bank na housing loan. So, under renovation siya, tapos yung partner ko ang nagre-renovate. So, yung mga picture na nandoon siya na gumagawa ng bahay, isinama ko guys, inattach ko doon sa aking application. And then, ayun nga, yung deed of sale ng aking sasakyan. So, I do have a senior citizen mother, but she's not living with me. But I still provided that. Okay? So, yung mga photos together. Okay? Kung namamasyal kayo, yan, nagta-travel kayo together with your family, isama nyo yun. Okay? Hindi naman kailangan sobrang dami guys, ano, pero make sure na maglagay lang kayo ng mga sample, ng mga description. Okay? Halimbawa, traveling with my partner in Coron, something like that or whatever. Basta lagay nyo lang doon ng something na ganyan. Next is yung mga passport stamps namin kasi we've been travel already like in Thailand and then Japan together with my sister. Okay? So, in-include ko yung stamp na yon. Okay? Yung stamp ng partner ko from Japan and my stamp also, yung mga stamp ng aking visa, isinama ko yun guys for the verification. So, since may salon business din kami, but this one is under siya ng aking sister sa pangalan ng kapatid ko, I included pa rin kasi related yung aming business. Okay? Related siya. And then actually akin din yung business. We are partner there, but that is a sole proprietorship. And then I name it under my sister. So, and explain ko na lang siya doon sa cover letter. So, next is my divorce paper. Okay? Eto guys para doon sa mga uh, hindi pa annulled or hindi pa divorced, doon sa mga previous relationships nila, huwag kayong mag-alala guys, makakapag-travel naman kayo, ano. So, nakadepende lang yan sa documentation. So, kung halimbawa guys ay divorce na kayo, for example like me, because my partner was also before, yung aking husband, ex-husband was a ano rin, finish. Okay? So, nag-finalize yung divorce namin last year. So, yun, in-include ko yung papel na yun. Okay? In-include ko yun, yung divorce paper namin. And then, kung wala naman kayong, halimbawa, wala kayong divorce paper or whatever, pagawa kayo ng affidavit, guys. Okay? Affidavit of separation. Affidavit ng nahiwalay na kayo, na hindi na kayo magkasama, ng ilang taon, ng ganito, ganyan. So, para lang, meron kayong maipakita na papel. Okay? Meron kayong documentation ng mga kiniklaim nyo. Kasi nga, alam natin yan, mahal ang annulment, hindi rin agad-agad yan basta uusad ng wala tayong ilalabas ng malaking amount, diba? So, hirap talaga yan. Pero, yun nga, hindi naman yan hadlang. So, depende lang talaga yan sa pag natin guys, documentation. Pero, uubra yan, huwag kayong mag-alala. So, ito guys naman, yung mga documents na pinaprepare ko doon sa aking partner. Meron ako guys actually dalawang invitation letter. Okay? Yung una is galing doon sa kanyang father. And then next is doon mismo sa partner ko. So, invitation letter doon sa father niya kasi nga yung property is nakapangalan sa father niya. So, yung father niya ang gumawa ng invitation sa akin na doon nga ako magi-stay
doon sa property nila. Okay? So, si partner ko naman, meron din siyang invitation letter. Okay? Nasa Pilipinas yung partner ko, magkasama kaming nag-travel. Meron siyang invitation letter na prepare. Okay? So, sa invitation letter naman na yun, ay almost same lang sila nung sa father niya. Pero it's just like to make it formal kasi para bang ang goal ko kasi is makita ni embassy na andito yung partner ko talaga, kasama ko siyang magta-travel, So meron siyang kanyang own statement para doon sa gagawin naming travel. Okay? Kasi yung sa father naman niya is doon lang yun para sa property. Okay? Doon sa tutuluyan namin. So next is yung ownership certification. Okay? So since doon kami tutuloy sa bahay ng father ng partner ko, so I asked them to provide a ownership certification ng kanilang property. Okay? So, para makita ni embassy na nakapangalan mismo doon sa father niya yung property. Okay? So, the next is yung car registration and ownership nilang pareho. Since pareho silang may sasakyan, yung itong father ng partner ko and then yung partner ko, pareho silang may sasakyan. So, I asked them to provide the registration and the ownership. Okay? Both. And then, of course, for the identity nung kanyang father, nag-ask din ako ng passport bio page ng father niya. And, since never ko pa siyang na-meet, is we do have a screenshot ng video call, guys. Okay? Kasi hindi pa kami nagkikita, although it's also kasi parang supporting document din siya kay embassy na kilala mo yung magi-sponsor sa'yo. May ganun kasi. So, through video call, in-screenshot lang namin yung video naming tatlo while we are talking. So, yun guys, yun lang yung ginamit ko dito. And then, yung kanilang bank statement. So, kasi guys, alam nyo sa Europe, medyo maseselan sila when it comes to bank statement, di ba? So, although si partner ko naman walang problem sa kanya, so siya na lang yung nag-provide ng bank statement niya. So, yan guys, is hindi naman talaga totally mandatory. Okay? Kasi I provided my own. But, Finland is quite strict when it comes to uh, bank bank statement or whatever, I don't know. Because sa ibang bansa naman, sa ibang Schengen visa is okay lang. Pero si Finland, I think they are more prepared that kailangan kahit sponsored ka, at least meron ka rin, okay? Meron ka ring bangko mong sarili na maipapakita sa kanila. So, hindi ako dyan 100% sure. Pero kung meron kayong bank naman guys, even maliit lang yung amount, that is okay. Just provide, okay? Provide it. Or, pwede rin naman na kung matagal pa yung plano nyong magbiyahe, siguro ask for your partner to deposit money. Wag kayo maglagay ng biglaan like 500,000 sa magsama ganon kasi lalabas yun na show money. Much better pa konti-konti lang guys, So yan. So next is ayun nga yung passport bio page, yung mga stamps niya. And then since meron na siyang driver's license dito together with the ACR card, yun sa tourist. Ay, yun, pinrovide ko rin yun. So, yun guys, yung mga document. So, yun guys, yung mga documents na ipinasa ko sa BFS. So, ito naman guys, hindi siya ganoon katrabaho kung available yung mga documents mo. Although, gagastos ka nga lang din talaga, Kasi kamukha ng ITR, so kasi ang accountant ko ang gumawa niyan. So, another bayad yan guys. So, yun lang. Hindi naman siya napakahirap. Actually, depende lang din sa kung papaano yung gagawin yung proper documentation. And another thing guys, kung magpapasa kayo sa BFS, wag nyo nang lagyan ng mga stapler or whatever. Pagsunod-sunurin nyo na lang. Base dun sa itong ginawa natin. Wag na kayong maglagay ng mga
notes or whatever kasi tatanggalin din nila yan, okay, para less hassle sa kanila at sa'yo, para hindi matagal sa pila. So yun, dun guys naman pagdating nyo sa BFS is meron din kayong babayaran doon, medyo nakalimutan ko lang kung magkano. So ayun lang. So ayun na nga guys, kung meron pa kayong mga tanong dyan or whatever na kaya nating masagot, is i-ano nyo lang dito guys, i-comment nyo lang. Okay? So ayun na nga, at saka para matulungan ko din kayo doon sa alam ko, okay? Para naman, kasi alam nyo, sa totoo lang, naawa ko doon sa mga na-offload. Okay? Tsaka doon sa mga nahihirapan sa documentation, kasi talagang mahirap naman gumawa nun. Pero, kaya naman yan guys, kaya naman yan. Basta lang maging prepared lang kayo, prepared. So, nandyan yung ChatGPT guys, gamitin nyo yan. Makakatulong yan sa inyo ng very light. Okay? Para mapagaang yung ating mga trabaho. And then, another, as much as possible, kung ang plano nyo ay magpunta ng Europe, so you better prepare the documents at least 6 months ahead. Pag-start na kayong mag-gather ng mga documents nyo para hindi masyadong hassle. Kasi, minsan merong mga dokumento na matagal ma-receive. Okay, so yan. Yun lang guys. Kung meron pa kayong tanong or whatever, or kung medyo malabo ba yung pagkakapaliwanag ko, comment nyo na lang para masagot natin, So, antayin nyo yung ibang aking vlog. So, bibigyan ko kayo ng update dun sa mga documentation pa. Okay? So, ayun lang and thank you. Bye-bye.